Bali, ito guys, oh. Kung titingnan nyo po siya, yan, napakadilim. Lalabas po yung Smart TV. Yan, yung display niya, yan, naka-indicator light pa rin siya na red. Tapos yun, totally nawawala na siya. Yan, namamatay po siya. Ayun, check natin kung problema po niya is backlight o either na driver backlight. Yan. Bali ngayong araw na to, nandito po tayo ngayon sa Barangay La Huerta sa Calamba, Laguna. Yan, gagawa po tayo ng isang Hisense na 43 inches. Guys, ayos mga pagpalang tanghali ngayong araw na to. Nandito po tayo ngayon sa Barangay La Huerta ng Calamba City. Bali, gagawa po tayo ng isang TV na Hisense. Yun po. 43 inches na Smart TV. Yun, welcome to my vlog, Brian B. Tech Electronics po. At ngayong araw na to, tinawagan po tayo ni Sir Tony Carpio. Yan, si Kuya Tony. Bali, yun, titingnan natin to, check upin natin kung ano bang problema. Kasi napakadilim po niya. Ngayon, lagi kadalasan po ng ganong situation, siyempre, backlight. Ngayon, alamin po natin, yun, samahan niyo po ako. At para malaman natin kung anong naging problema ng TV na ito. Bali, ito po yung kanyang model 43 E5600. Yan. Tapos ito, naka warranty sealed po siya. Yan, hindi pa siya nabubuksan. Yan lang mga pyesa niya na ano? Yan lang, isa lang yan. Utang na. Ay, Yung blower ako dyan, pag hihip ng kan. okay, bali ito po yung motherboard na buksan na po natin. Yan. Kung titignan po natin, nandito na rin po yung T-con. Nandiyan na rin po yung power supply. Magkasama na po siya. Yan, nandito po yung kanyang driver backlight. Bali ngayon, check tayo dito. Dito tayo tutuon ng pansin sa driver backlight na to. Sasaksak natin. Yan. Bukas na po yung kanyang indicator light. Ayan yung on natin. Ngayon, naka-DC tayo. Check natin yung kanyang ilaw. Ayan o, kung titingnan natin, napakahina. Tapos ito, nagbi-blink-blink lang. Check natin yung supply niya rito. Yan, bagsak talaga. Totally, wala. Yan, nandito po yung kanyang regulator. Yan, 102. Pagdating dito, 138. Okay? Pagdating po dito, yan, bumabagsak na po. Ibig sabihin, nakaka-detect po siya ng problema rito sa loob ng kanyang backlight. Check natin po kung anong naging problema. Okay guys, ito. Bali, kinakalas po natin to. Ingat-ingat lang. Totally bago pa kasi. Yan. Ganito lang po yung pagkalas niyan. Unti-unti. At pag once na sinungkit nyo yan, hindi naman totally tatama yan doon sa ano, kasi malayo. Kumbaga, electronics ka nga, may tao ka, marami ka shop. Ako tawakan.
Walang ilaw. Ano pa? Ang tutok niya. Hansen. Hmm? Hansen. Hansen nga ba yan? Hisense. Okay guys, ito. Bali yung ginawa natin, ito po yung kanyang top board. Para once na iangat ko siya, hindi po madadali. Actually, pag-itas natin kayo naman. Wala lang tayo. Ayaw, araw-araw. Walang bigis. Kasi ko kasi. Wala ko, may langkat. Ako, putol. May kanya. Sila na. Maganda siya. Hindi pa plastic, sa'yo guys. Wala na guys. Ano na? Ang gagawa ko ng Hisense, wala dito. Apa bakit? Eh di siguro sa pinagawa nila, sa service center. Doon sa assembly. Sa service center na. Galing na sa service center. Nag-warranty na. Mm. Ngayon, nung ako nang magbukas, after mga ilang taon na, ba yung wala? Paano yun? Eh, pinagawa nila rin eh. Okay, bali ito po guys, nabuksan na po natin yung tinanggal na po natin yung panel, yan, pati yung mga cover niya. Bali ito na po yung backlight niya. Yan o. Bali yung bawat isa, strip 2, 4, 6, 7. Yan. Bali 7 times 3, 21. Yan. Ngayon sa 21, titingnan natin kung anong voltahe. 6 volts po ba o 3 volts. At saka para malaman natin kung ano yung naging problema, kung bakit hindi siya nagtutuloy-tuloy. Ito muna po tayo sa baba. Yun, milaw. Yan po, 19.2. Equivalent sa backlight niya. 3 volts ang bawat isa. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21 times 3, 63. 63 equivalent po sa volt, 63 volts sa 3 volts. Ngayon, titingnan rin po natin yung pasok ng driver backlight niya. Kung mas mataas siya, dapat sa 63, dapat nasa 60 or 61 or 62. Ganun lang po siya. Hindi siya pwedeng maging 64, 65. Possibly na pwede pong mapunde o either na mabastedan po kayo o tumagal man ng mga ilang linggo o isang buwan, pero deep inside, pag nag-fluctuate po yung kuryente natin, possible na pwede pong mapundi yan. Lalakas, biglang hina hanggang mawala na. Kaya po kadalasan nasisira po si backlight. Ayun. Nasaan po si punde? Ayun, kumukurap. No. Tingnan natin kung ilang voltahe po doon. Oh, sorry. Ilang voltahe? Ayun. Naglalaro po sa around. Nagloloko. Wala pong nare-reading. 92, 85, 12, 123. Yeah. Nagloloko po siya. Ibig sabihin po, may problema po tayo dito. Ito pong isa na to, kita ba? Yan. Ito pong isa. Yan po. Bali ito po guys, dito po tayo may problema sa gitna. Bali ito po is totally naka-short, naka-series, kaya umiilaw. Pero totally pag yan ay open, yan po ay hindi iilaw. Kasi parang Christmas light yan, naka-parallel. Ngayon naka-series po siya dito sa positive to negative. Na-series niya kaya gumana parehas. Pero totally nagbabasa po si driver backlight o si motherboard pag nakadetect siya ng kakaiba o hindi niya totally ugma rin sa kanyang voltahe, is talagang magtitrip yun o magpo-protect, hindi po tutuloy, mamamatay siya. Ito po, bali ito po yung naging problema niya. Ngayon, papakita ko po sa inyo. Pahawak nga po to. Yan. Yan. Yan, kung titingnan po natin, umiilaw. Pero ito, wala. Totally, talagang hindi nailaw. Ito po yung reading niya. Naglalaro 55 volts, 67, 75 volts. Dapat po yan is around nasa 19.2 lang. Sa 25, sa 21, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 volts.
DC is dapat meron tayong tinatawag na tolerance nasa 19.2. Nasa 19.2. Yan po. Bali ang lumabas sa kanya is totally abnormal. Ibig sabihin, ito po, papalitan natin to. Check naman nun natin tong isa. Yan. Yan. Okay. Ayun, umilaw oh. Ang kanyang reading is 19.2. Pero bakit siya 21? Yun po yung kasing voltahe niya. Tumaas man siya ron, yan po may tolerance. Kaya 19.2. Tumaas man siya ron, okay lang sa 21. Sa 19.2, equivalent sa 19.2 times 3, 19 plus 19 plus 19 equals to, ilan po yun? Ito, na-compare po natin na ito po yung may problema sa gitna. Yan. Bali ito, no, okay siya. Ito okay rin to. Ngayon, ito lang po tayo, magpapalit tayo nito. Po natin yung backlight niya. Yan, sunog na sunog. Yun o. Sunog na sunog siya. Okay. Ito, guys. Ito po yung ating ikakabit na backlight. Ito po yung universal backlight na may wire na. Ngayon, ito po yung ating ikakabit. Ito to. Ito tayo dito. Ayan. Pagandaan po kasi nito, may wire na. Sa iba po, wala pong wire. Pag bibili po kayo nito, bibigyan lang po kayo ng walang wire. Ayan. Ngayon, alamin nyo po yung positive-negative. Pag nagkabit po kayo at nagkamali, possible na pwede pong mapundi yung iba o magdumamay pa. Kaya tatandaan nyo po, ito po, pwede pong ganyan, kaso isi-series nyo to. O pwede pong ganito, yan, nakaparallel siya. No? Nakakawa ko. Yun, tagal na. Okay. Yan. Yan. Ang kagandahan po nito, pag bumili po kayo ay merong double-sided na 3M. Sa iba po kasi yung mga online, wala po kayong makikitang ganito. Yan, sa mga dealer lang namin to, mga supplier lang namin. Wala pong nagbibili nito kahit saan lugar. Wala pong nagbebenta nito. Mapa Santa Rosa, mapa Kabuyaw, o either na mapa Kalamba, kahit saan po, wala pong ganitong nagbebenta. Bali, ito po yung positive. Ito yung negative. Ngayon, ganito po yung pwesto niya. Bali, ang magiging pwesto niya, yan. Titingnan nyo lang po yung kanyang pinagkalasan. Tsaka ito, sure nyo po ito na walang short. Pag nag-short po yung dalawang linyang yan, possible na hindi iilaw to. Ito lang po yung iilaw yung mga ano niya. Sama niya. Yan, bali ganyan po siya. Na, tapos, pag nalalayuan kayo doon, pwede na kayo ditong magkuskus o either kukuskusin nyo yan para lumabas po yung kanyang tanso. Yan. Okay. Pag abot naman, dun lang. Pero kukuskusin nyo pa rin po yan. Negative to. Oo. Tama yan. Ang susundin mo yan. Positive, negative. No? Kasi yung positive dito pumunta ron. Yan. Yan. Okay. Nilinis mo yung sirang iyon. Baka... Yan lang. Kung titingnan nyo, nakabit natin. Yan. Yung double-sided niya, hindi po siya lalapat dun sa pinag-anuan niya. Sa pinaka... Kundi. Sunog.
dun sa kanyang koneksyon. Ngayon, natakpan na po yon. Ngayon, dito po tayo magkakabit. At saka dito. Yan. Yan. Kung titingnan nyo po yan, dito. Ito po. LO1, LO2, LO3, LO4, hanggang doon. Okay. Ngayon, ito, konting kuskus. Kita ba? Oo. Yan. Nasa LO2 pa tayo, ha. Bago lumagpas sa LO1. Hindi naman kita eh. Pero may takip ng Anong ibig ilaw. sabihin ng L? Light 3. O line 3, line 1. O light. Yan. Bali na ikabit ko na po siya. Ngayon, bago natin siya siyempre takpan at titesterin po natin siya. Yan, ito po yung ating tester backlight. Check natin. Yun o. Umilaw na. 19.2. Okay. Ito. Kita ba? Yan. Tiga. Hindi makita. Oh, yan. Yan o. Hindi na natin nakikita. Yan. Totally. Kita niyo po bakit napundi? Kasi natanggal. Nasanggi. Sinanggi. Nakaw. Tayo na yan. Lakas naman na kamay noon, nadali. Hindi na punti yan. Tingnan natin ulit. Kitang-kita na yan. O yan. 19.2. 19.2. Okay, normal yan. Ito naman. Lahat pare-pares yan. 19.2. Pag nagbago po ang reading yan, 19.2. ibig sabihin, may palpak na naman po dyan. O either na change resistance. Yun po ay, itong katulad nito, 19.2 parehas, hindi na po natin kailangan yung check upin lahat. Kasi totally pare-pares po reading yan. Baka mas mistake. Ano din to? Okay. Meron ka mas mistake? Bali, negative. Dito po tayo negative. Ang positive, ano po tayo rito? Tingnan natin, yun. 57.8. Yung compute natin kanina, 57.7. 9. Okay. Yan. Ito po yung tolerance. 57.8. Okay. Yan, umilaw po siya lahat. Pag yan 60, liwanag yan. 60 yung kanyang ano. Yan guys, na-check na po natin yung backlight niya. Bali, nakita po natin 19.2 yung sa uppers niya. Ito naman yung sa lower strip ng backlight. Bali, 19.2 rin, 19.2. Yung sa gitna 7.6. is abnormal, nasa 55 volts. Ibig sabihin, naka-series, may tindi. Ngayon, bakit 19.2 times 3 equivalent? 57.6. 57.6 equivalent doon sa 63. Kasi may tolerance. Tumaas man sa 57.6 o 60 or 61, 62, okay lang po siya. Huwag lang po siya mag 70, 65, 64. Abnormal na po yon. Ibig sabihin, nananagasa na si driver backlight. Ibig sabihin, pag once na may problema na si driver backlight, tumataas, dapat regulated po siya. Kung ano po yung voltahe ng backlight niya, dapat bababa siya. Yun po guys. Ngayon, magpapalit po tayo ng backlight niya. Ito guys, bali, in-adjust po natin yung kanyang backlight. Kung titingnan nyo po kayo na is talagang over po siya, naka-maximum po siya. Nasa 100. Dapat po hindi. Ngayon, ang ginawa po natin, in-adjust na po natin, nilagay po natin sa 60. Ngayon, papakita ko po sa inyo kung yung sa driver backlight bulb niya ay bumaba na po yung supply. Tingnan natin. Okay.
Bali ito guys, sasaksak ko po siya. Tututukan po natin siya siyempre ng tester ulit. Ito, naka DC tayo. DC, ipailawin natin. Yan. Check ko po itong kanyang driver backlight. Tingnan natin kung may pagbabago. Yan. Tingnan natin. Oh. Yan. Okay. Lolo ko. Lolo ko si tester ko. Yan. Okay. Bakit kaya? Okay lang yan. Ay, sorry. Nakapatay pa pala, sorry. Okay, on. Yan. Check natin. Yan. Ilan po siya? 63. 62. 62.9. Okay. Ngayon, ang backlight po natin is 63. Mag-a-adjust pa rin po tayo. Okay? Pero okay na po yan. Kasi nasa almost 60 siya. Pero pag nilagay po natin yung sa ano, yon, nakita po natin yung tester natin ng reading po ng driver backlight ngayon is nasa 62.9. Okay na po yon. Pero kasi naka 60 po yung ating pag-adjust sa kanyang backlight dun sa kanyang ano, settings. Pwede naman natin na 50 para siya ay bumaba. Pero okay na po yan. Yan. At least hindi siya mataas na 71. Okay. Bali yan guys. Kinabit na po natin yung kanyang internet cable. Yan. Tingnan natin kung normal po ba yung ilaw niya. Kung pantay. Yan. Kung titingnan naman natin is talagang lumabas na. Yan. Kahina kung titingnan natin yung kanyang backlight, sobrang linaw. At saka yung kanyang driver backlight is napakataas po yung kanyang supply. Almost nasa nasa 71 volts, DC volts. Pag ganun po kasi kada mataas, possible na pwede niyang sirain yung backlight ulit, o either naman damay pa ng ibang backlight, o either na hindi tatagal kasi yung backlight pwersado. Kumbaga sa tao, pagod na, takbo pa rin ng takbo. Kaya nangyari, bumigay po kagad ng backlight. Yan. Ngayon, binaba natin, in-adjust po natin sa settings yung backlight niya is nasa 61 to 62 volts na lang po ang ating nilagay. Yan, okay na po siya guys. Ngayon, check natin sa kanyang internet. Yan guys, shoutout pala kay Rodel Manaig dito sa Laguerta at saka kay Cap Ed Samiano, yan, sa Laguerta po ito. Bali, siyempre kay paring si paring Alan Peya. Yan, shoutout sa iyo at kay Mare. Yan, huwag po natin kakaligtaan ng aking YouTube channel. Para update po kayo, laging subscribe na rin po ang aking YouTube channel. Yan, kitang-kita naman po kagad ang aking channel. Tingnan mo nga, ginawa mo yan. Tingnan mo nga kung ginawa kong TV. Nakalagay na sa YouTube. Wala pa. Yung saya? Wala pa.
Ito yung mga sabi mo mga ano, dapat hindi na ako nagaganyan. Bali ngayong araw na to, nandito tayo sa Barangay Darasa sa Kagawan. Po tayo ng isang Okay. Ay, sa yan. Okay na po yung TV. Yung isang Hisense na 43. Yan, shoutout po sa kanya. Bali, welcome to my vlog, Brian Bitec. Bali kay Sir ngayong araw na to, Tony Carpio. Yan, okay na po siya, sir. Anong masasabi niyo, sir? ang problema is Brian. Okay lang? Thank you, thank you. Thank you. Ah. Okay guys, hanggang dito na lang po tayo. At sa lahat po ng ating taga-panayam at walang sawang nanonood sa YouTube channel natin. Yun, thank you very much po sa inyong lahat. At mga tiga Laguerta, tiga Palo Alto, sa lahat po ng ating dako ng Calamba, Laguna. Maraming salamat po sa inyo lahat. At ito, nagawa ko na po itong isang TV na Hisense na yun po, ang problema is napakadilim. Ayun. Bali, ang problema is backlight po. Pinagtan lang po natin yung pinaka-problema niya is nag-repair po tayo. Okay lang po siya. Thank you. At huwag po natin kakaligtaan na mag-subscribe para yung Peter Electronics po. At yun, maraming salamat po kay Sir Anthony. Yan po si Sir Anthony. Bali, ang problema po niya maingay. Tapos, Dito na lang po. Bye-bye. Thank you po. Ano po? Yung parang